Kapihan at Sari Manukan is brought to you by Sari Manok Duck Feeds. Magandang umaga mga kasarimanukan. Praktikal at mapagsaliksik, yan ang katangiang taglay ng ating featured certified Sari Manok Poultry Farm owner ngayong umaga, si Mr. Antonio Contreras, itik farmer ng Pandi, Bulacan. Bibigyan tayo ng tips sa housing mula sa simula hanggang operational na ito, management tips, health and biosecurity at nutrisyon. Ako si Antonio Contreras, isang duck farm owner dito sa Pandi, Bulacan. Isa akong retired OFW dahil sa mayroon pang mga pinag-aaral, napag-isipan kong magnegosyo. At itong negosyo na ito ay napag-aralan ko doon sa aking kapatid na mayroon ng existing na duck farm. Unang tumulong sa akin dito ay ang programa ng gobyerno, yung OFW Reintegration Program. Nag-seminar ako sa gobyerno, tapos gumawa ako ng mga feasibility study. Pinag-aralan ko muna yung existing na itika ng aking kapatid. At tinignan ko kung ano yung mga kakulangan. At dito sa pagpapagawa ko, in-improve ko yun. Kung ano mga diferensya ng building. Unang-una, ang napansin ko na dapat i-improve yung kalagayan ng itik. Doon sa mga walang paliguan, yung balahibo ng itik, dry na dry. At wala silang kasigla-sigla. So, yun ang inilagay ko dito sa aking pilgawang kulungan ng itik. Yung bigyan sila ng pasilidad para sila makapaligo. Nakita ko naman ang resulta, masigla sila at makikinang ang kanilang mga balahibo. Napipress ko sila, yun ang pinaka-importante, presko sila. Ang nakita ko improvement sa pagbabawas ng itik sa kanilang kulungan, pataas ang bilang ng kanilang pangingitlog. Doon sa mga existing na mga kulungan, ang ginagamit nila plywood. Yung plywood, madali kasing masira yun. Compare dito sa aking ginawa, plastic, saka hardiflex, saka steel. Ang materyales na ginamit ko sa feeders ko, plastic barrel, fiberboard, steel. Ang ginamit ko sa pintuan ay plywood, Amazon wire, at ito ay komportable gamitin. Sa flooring naman, ang ginamit ko, instead of tansi, ay tie wrap. Mas madaling ikabit, matibay. Unang-una, sa pagninegosyo, dapat hands-on ka. Araw-araw na nandito ako, tinitingnan ko mga problema para makita ka agad at hindi na lumaki ang problema. Sa pag-order ko ng feeds, isang beses lang isang linggo para mapanatili ko yung freshness ng pagkain ng itik. Sa imbakan ng aking pagkain, kinustra ko siya na ang mga daga ay hindi makakapasok. Sa pagninegosyo, kailangan malakas ang iyong loob. Positibo ka. Handa kang tubuklas ng mga bagay na magbibigay ng kaunlaran sa iyong pagninegosyo. Tulad ng aking mga ginawa, naiba doon sa mga existing na mga kulungan na nagresulta ng tamang bilang at tamang laki ng kanilang produkto. Ako po si Antonio Contreras ng AR Contreras Farm. Kitang-kita na rin ang pagiging praktikal ni Sir Tony. Bawat materyales na pinili for housing ay pinag-isipan. Kinonsidera ang aspetong biosecurity upang makaiwas sa peste. At kinonsidera rin ang natural habitat ng mga itik kagaya ng paglalagay ng paliguan upang mas maganda ang egg production. I agree sa kung paano niya binibigyan ng importansya ang good ventilation o airflow para sa loob ng poultry house. Along the way, may mga adjustments na ginagawa si Sir Tony, lalo na kung hindi maganda ang kinalalabasan, kagaya na lamang ng pagbabawas ng stocking density o bilang ng itik per pen. Less overcrowded means better egg production at less incidence ng pagkakasakit. Maganda rin ang feeds warehouse management ni Sir Tony upang mapanatili ang sanitation at freshness ng feeds. Napakaganda at napaka-successful. Ang lahat ng bagay na ito ay hangos experience ni Sir Tony mula sa pagmamanage at pag-obserba ng itik farm ng kanyang kapatid na na-feature na rin natin earlier sa mga episodes ng Kapihan at Sari Manukan. Inspirasyon, hindi po ba mga kasari manukan? Ang mga pagsisikap ni Sir Tony bilang OFW ay nagsilbing daan sa malagong pag-iitikan. Doc po, maraming salamat. Kapihan at Sari Manukan was brought to you by Sari Manok Duck Feeds.